Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Jude nga ulit, ito ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. At ngayong araw, check natin yung ating garden kasi madaming growth. Yung mga halaman natin, na sila. Explosive na yung kanilang growth. Kaya, ayan, garden tour ulit tayo para maipakita sa inyo kung ano yung mga pagbabago. Tapos, tara, tingnan natin. So, dito tayo sa likod sa ating dalawang 6x3 raised bed. Tapos check natin kasi mostly nandito yung mga tomatoes natin. So dito tayo. Ito yung ating mga laki na nila Better Boy. Better Boy, meron tayong 4 dito. Isa, dalawa. Tapos ito, hinayaan ko na lang ito na tumubo yung isang sucker. So dalawang stem. Yan. Ito, pangatlo, pang-4. So, lagi nating tinatanggal yung mga suckers nito. Except nga yung isang yung kanina. Napabayaan yun, kaya lumaki na masyado. Hinayaan na lang natin. Yan. Tapos dito, meron tayong dalawang sayote sa raised bed na to. Ito, lumalaki na sila Ito yung isa. Tapos sa kabila. Dito naman yung pangalawa. Dulo-dulo. Yan. Laki na sila, lumalaki na. So yan nga yung trellis nila dyan. Share sila ng gourd. Check natin yung gourd mamaya. Tapos in between yan, meron tayong mga marigolds. Dito yan. Marigold yung mga yan. Tapos ito yung isang variety is apricot zebra tomato. Yan, meron na nga tayong mga tomatoes dyan. Yan. Sarap to Pang snacks. Tapos dito, in between ng ating apricot zebra, meron tayong mga sweet Jenny cantaloupe. So far, wala pa tayong nakikitang male flowers, female flowers. Puro male flowers na lang yung mga to. Yan, meron tayong 3 dyan. Yan. Yun yung pangatlo. So ito, very healthy naman tong mga halaman dito. Tapos dito sa second raised bed, 8 na apricot zebra tomato. Diba? Ito yung mga trellis nila, tomato hooks. Naka-hooks yun sa taas. Tapos, meron tayong 4 na sweet Jenny cantaloupe dito. Yan. Tapos ito. Tapos meron sa kabila. Yan. Mostly yung mga tomatoes natin, may mga maliliit na tomato na bubuo. Kasi ginagamitan natin ito ng electric toothbrush para sigurado yung ating pollination. Naku, maambon. Maambon na. Tuloy pa rin natin. Ito, meron tayong isang dito. Sayote. Mga extra sayote. Tinanim na natin dito sa ating Kung maalala nyo yung potato na overwater, wala na, namatay na yun. So, nilagay na natin yung sayote dito. So, dyan siya. Tapos yung gourd natin, check nyo. Diba? Laki na nila, Dyan na sila sa taas. So, pupunta yan doon sa ating trellis hanggang doon. Doon siya, magka-climb. Kasi ito, mga climbing, gustong-gusto nila yung may inaakyatan. Tapos, yan. Ewan ko kung mga mabubuong gourd yung mga yan. So, simula dito hanggang sa baba, na-prune ko yan, tanggalan ko ng mga suckers. So, ito yung pinakaunang sucker. Yan yung magtutubo, magbibigay sa atin ng bunga. Hanggang sa pinaka-dulo. Yan, hanggang sa doon, magkakalat siya doon. Sa buong trellis na yan. Diba? Saya? So, yan. Na-check natin dyan. Meron tayong total na 12 na apricot zebra tomato, 4 na Better Boy, 7 sweet Jenny cantaloupe, tapos ilan ba? 3 sayote, 1 gourd. Yan. Tapos dito sa tabi ng ating dalawang raised bed, meron tayong isang 27 gallon container. Ito is patatas naman ito. Lalago na nila Ito nagsisimula ding magbulaklak yung mga to
Yan, so just a matter of time na lang, siguro mga isang buwan na lang ito, pwede nang i-harvest. Meron pa tayong dalawang 27-gallon container. Ito naman is mga Sweet Utah Jumbo Onion naman yung mga ito. Yan, lumalaki na sila. Actually, yung iba nagbabulb na eh. Yan, yung puti na yan, yan, nagbabulb na yan. So hindi na natin to fina-fertilize, puro tubig na lang, tapos tinatanggalan natin ng weeds kasi ayaw nila yung may kakompetensya. Tapos dito meron tayong tatlong Armenian cucumber. Yan, very healthy. Ito yung magiging trellis nila, yan sila aakyat. Sa likod niya mga cilantro. Ito mga cut and grow, pwede na i-harvest na naman ulit natin to. So ayan, meron naman tayong nakuha isang bundle na cilantro. Sarap nito. Bango, preskong presko. So next naman, tignan natin yung ating mga garlic. Dito yung ating garlic patch. Ito, madami tayong garlic dito. Mga soft neck garlic. Tapos sa dulo, meron tayong isang extra pang sayote. Dito na natin ilagay sa ating 6-gallon container. So makikishare siya ng trellis ng ating mga cucumber dyan. Hopefully magtuloy yan. More garlic. Yan, dami sila dyan. Tapos yan, na sila, nag-yellow na yung leaves nila. Nagsisimula nang mag-bulb yung mga yan. Kaya hopefully by next month, second week of May, pwede nang i-harvest lahat yung mga to. Kasi ready na yung ibang seedlings doon sa sa may table. Pakita ko mamaya. Tapos syempre, yung ating mga naggagandahang bulaklak, yung mga roses natin, dyan sila. Tapos mga onion. Yan, hina-harvest natin yung mga yung iba pag kinailangan. Tapos yung ito mga nagbo-bulb, tinatanggalan lang natin ng tinatanggal natin yung bulaklak bago magtuloy. Para hopefully bigyan siya ng chance para lumaki pa yung bulb niya. Ito, mga onion. Mostly na nagbo-bulb na sila lahat. Meron pa tayong tomato dito. Yan, na-pollinate na yung mga yan. Tapos yung ating butternut squash. Meron na tayong isa dyan. Naantay lang nating magbulaklak para ma-pollinate natin. Dalawang dito. Dalawang butternut squash, tas dalawang sweet Jenny cantaloupe dyan. Yan. More onion. Dami pa dyan. Tapos ito din, meron din tayong isang butternut squash dito. Meron tayong dalawang tanim na butternut squash dito. Tapos isang dito, raspberry Liana tomato. Yan, meron na silang mga bunga. Yan. Yan, more roses. Yan, ganda, laki ng bulaklak nito. Ganda. Tapos dito meron tayong dalawang sweet Jenny cantaloupe dyan. Malalaki na sila kaso wala pa silang mga male flowers. Tapos yung ating huling bed ng onion. Dito sa dulo, meron tayong patatas. Yan, lahat na sila nagbubulaklak na yung mga yan. So, by end of May, pwede nang i-harvest yung mga to. Yan. Dito sa may sako, meron din tayong patatas dito. Tapos, yan, raspberry Liana tomato. Meron din tayong maliliit dito ng mostly nga ng mga tomato natin may mga na-pollinate na. Tapos yung ating lemongrass, yan. Nagkakaroon na sila ng bagong dahon. Ito yung pangalawang sako na na overwater. Ito nagre-recover ito. Hopefully maka-recover siya. More tomato dito, raspberry, tapos apricot zebra.
I mean, Better Boy pala to. Better Boy tomato. Yan. Tapos, meron tayong 3 grow bag. 7-gallon grow bag ng patatas. Lalago nila, oh. Tapos yung huling patatas natin dito sa 27-gallon container. Lago. Sunod naman dito sa area, meron tayong ilan to? 5 grow bag ng zucchini. Mix to. Yung long white of Palermo saka black beauty. Kung maalala nyo yung short, gumawa ako ng short video na ginamit ko yung pollen ng ating kalabasa, yung sweet mama kabocha, para i-pollinate to. Successful na siya. Tigas na, lumalaki pa. Diba? Stig. So pwede pala yan. Kasi same squash naman sila, diba? So yep. Ito, may male lumabas ng male flower. I-pollinate lang natin yung ibang female flowers gaya nito. Yan. Tapos yung isang ito din, nagtuloy din siya, oh. Panoorin yun yung short video natin. Ginamitan natin ng pollen ng kalabasa. Successful naman, naging successful siya. Nice. Tapos yung ginagawa lang natin, minamanual pollinate natin yung mga to. Ito, kukuha lang tayo ng Q-tips, tapos kuha tayo ng pollen niya. I-lightly brush lang natin dyan. Kuha tayo ng pollen. Yan, may konti. Tapos i-rub lang natin doon sa may female flower. Yan. Manual pollination para siguradong effective yung successful yung pag-pollinate dito sa ating mga female flower zucchini. Madaming naglalabas ng female. Dito din sa kabila. Female. Nice. Tapos ito yung tower natin ng zinnia. Kailangan kong ilipat to sa may medyo maaraw-araw na area kasi hindi siya masyadong lumalaki. Sina-atake na siya ng mga whiteflies, oh. So ilipat ko to pagkatapos nitong ulan kasi umuulan. Yan, umuulan na. Pagkatapos nito, ilipat ko to sa medyo maaraw-araw na area. Yan. Pero lahat sila lumalabas na yung bulaklak niya. Kailangan lang talaga nito is talagang full sun. Dito naman sa isang tower, meron tayong mga strawberry. So yan na, nagbubulaklak na sila. Yan. Tapos yung iba, ewan ko kung nangyari ito, na overwater ko ata yung mga to. Pero may lumalabas pa rin siya na new growth. So hopefully hindi siya completely dead. Yan. Strawberry, mga strawberry natin to. Strawberry tower. Ito, ang dami niyang flowers, oh. Ito mga magiging strawberry yung mga to. Galing. Tapos dito, meron tayong 2 zucchini. Tapos yung ating cut and grow na spring onion. Ito nabili lang natin sa store tapos tinanim natin dito. Yan na, continuously nagpo-provide ng spring onion. Nice. Tapos dito sa ating 15-gallon containers, meron tayong ito, King of the North sweet pepper. Tapos mayroon siyang kasamang mga zinnia. Same din dito sa isang area na to.
Meron tayong sweet pepper dyan, bell pepper, mga zinnias. Tapos dito, sa isang 15-gallon container, meron tayong dalawang Better Boy tomato. Tanggalin lang natin yung mga suckers. So, dalawa yan. Tapos ito yung mga trellis nila nakakonect dyan sa roof ng ating patio cover. Tapos mga zinnia, pang-attract ng pollinators yung mga to. So, tara, check natin yung ating mga seedlings. So, unang seedlings natin, mga marigolds. Yan. Ito, itatanim natin pag medyo mainit-init na. Kasi nga kung nakita nyo yung previous videos natin, mostly ng mga marigolds, kinain ng mga roly-poly. So, nagtanim tayo ng mga succession planting ng mga marigolds. Nakalimutan ko pala, may mga tayo. Mga carrots. Ayan. Ito may mga na to eh. May mga maliliit ng carrots din, oh. Tapos dito, ito yung mga pwede nating gamitin pang luto-luto kung kinailangan. Kasi ito medyo malalaki na siya, oh. Medyo malalaki na ito. So ito, pag kinailangan, kuha lang tayo dyan. Tapos yung ibang seedlings natin dito, mix to ating mga succession planting. Una, meron tayong 6 na okra. Tapos meron tayong ilan to? 10 or 11 pala. 11 na mga palang variety nito. San Marzano. San Marzano tomato naman yung mga to. Unang natin to, first time natin itanim to sa garden kung sakali. Tapos meron tayong mix ng Armenian cucumber, mga Jubilee watermelon, Hales jumbo cantaloupe. Itong tomato naman to, ito yung mga Roma tomato. Ito yung paborito ni Mrs. Meron tayong 6 na Roma tomato. Ito, zucchini. Tapos the rest, Sweet Jenny cantaloupe yung mga yan. Nice. Nakalimutan kong ipakita itong mga natin. Hardneck garlic. Ito, kinukuha na natin to, hina-harvest natin pag kinailangan natin sa sa kusina. Maski maliliit, kinukuha na natin. Tapos ito, gagawin nating mga green onion, mga spring onion yung yan. Kasi actually mga bulbing yan eh. Pero hindi sila nagbabulb na pala. Oh. Pwede natin gamitin mga small onions. Nice. Yan. Onion, tapos hardneck garlic. Umuulan na. Tapos dito, mga peppers. Yan. Mga peppers tong mga to. Thai chili peppers. Tapos mga bell pepper. Yan. Meron ito yung 2 bell pepper. Tapos ito bago, yung pangpalit natin sa ating jalapeno. Fresh Bites orange pepper. Bagong tanim natin to. Tomato, Better Boy. Tapos, meron pala akong mga trellis dito eh. Kaya gusto kong gamitin. Kasi nakatenga lang dito sa likod. So, naglagay na ako ng dyan. Butternut squash. 2 butternut squash dyan. Tapos, isang Armenian cucumber. 2 pala. 2 tanim dyan. Para magamit tong trellis kasi nakatenga lang dito. 'Di ba? Yan. Kaka-transplant ko lang yan mga 5 days ago. So, wala pa masyadong pagbabago. Yeah, umuulan na nga. Umuulan. Hopefully, ito na yung huling ulan. Tapos, tara sa harap. Check naman natin yung mga gulay sa harap. Kung ano yung mga tumutubo doon. So, tara, kita tayo sa harap. So, dito nga sa harap, dito sa side na to, meron tayong 4 na raspberry Liana tomato. Yan. Meron tayong 4. Tapos, 2 in-overwinter natin ng mga talong. So, actually, mayroong na-pollinate na dito eh. Ewan ko kung kita nyo ito.
So ito yung magiging unang talong natin kung sakali. Saka madami na siyang bulaklak. Buti naka-overwinter tayo ng dalawa from last year. Tapos ito, malalaki na yung mga tomatoes dito. Dito, yan, malalaki na sila oh. 'Di ba? Galing. Saya. Nice. Tapos dito, check nyo dito, daming growth dito. Tignan nyo yung mga roses natin oh. Ganda oh. Wow. Ang ganda. Tapos ito mga yellow, nagbukas na sila. 'Di ba? Ganda ng yellow, dark yellow 'yan oh. Lalaki oh. Ang lalaki ng mga bulaklak nito. Ganda, grabe. Sa ilalim niya, mayroon tayong dalawang Hell's Jumbo Cantaloupe. Actually, may na dito eh. Meron na tayong nakitang female flower. Saan yan? Ito. Kaso hindi pa siya masyadong nagbubukas. Pag nag-open up na yung bulaklak niyan, pwede na natin i-manually pollinate. Yan. Yan, mga zinnia. Nagbubulaklak na sila. Ito yung mga in-spread lang natin to. Hindi natin tinanim to na transplant. In-spread lang natin to na seeds from last year nung nag-hard nung tinanggal natin yung mga halaman. In-spread lang natin lahat dyan. Ito yung second na natin. Hell's Jumbo Cantaloupe. Yan. Malalaki na sila. Tapos dito, madaming plants dito. Yan, mga zinnia. Ganda oh. Pink. Tapos yung ating mga cabbage. Yan, may maliit na siyang ulo. Cabbage head. Yan, meron tayong anin dyan. Tapos sa dulo, yung ating mga curly kale. Pwede nang i-harvest tong curly kale na yan. Ulit, yan. Tapos yung ating limang dito, sunflower. Laki na nila oh. Pero hindi pa lumalabas yung kanilang heads. Yan, sunflower. Mammoth to, mammoth sunflower. Ito yung mga malalaki. Malalaki yung ulo. Tapos in between, meron tayong mga eggplants. Yan. Daming zinnias doon, no? Yan, mga eggplants yan. Lumalaki na din sila. Yan, mga established na yung mga to. Tapos ito yung ating Sweet Mama Kabocha, kalabasa. Tinakpan natin kasi umuulan. Pag pinasukan kasi ng tubig, mabubulok yung bulaklak. So pag nag-subside na yung ulan, i-manually pollinate natin yan. Ito din, may isa ditong bulaklak. Yan, takpan natin kasi mabubulok yan pag natubigan. Okay, so mamaya, pag tumigil yung ulan, i-manually pollinate natin yan mga yan. Tapos ito yung ating avocado. Bumili tayo ng avocado kasi matagal na natin gusto to. Ito yung second try natin. Yung una namatay kasi na overwater. Saka pangit yung soil na nilagay natin kasi madami siyang compost. Yung recommendation pala nito sa mga avocado, dapat wala siyang soil. Lang siya, sand, peat moss, saka perlite. So yun yung mostly nilagay natin dyan. Hindi tayo naglagay ng mga compost, mga organic fertilizer lang. Kasi pag nabulok yung compost, nire-restrict na yung oxygen. Ito kailangan nila ng oxygen para mag-survive. So yan, hopefully kasi nilagay natin dito sa ating 25-gallon container. Diyan na siya, pating. Sa pots na siya lalaki. Haas yung nito, Haas avocado yung kanyang variety. Tapos yung second natin na kalabasa.
Yan, tinakpan rin natin yan kasi pag pinasukan nga ng tubig, mabubulok siya. Eh, hindi pa natin napopollinate yan. Tapos yung ating second fruit tree, ito yung ating lemon. Madami rin tong ito, malalaki na sila. Madami na siyang lemon dyan. Nice. Dito sa area naman dito, mixed din na vegetables. Mga beets. Yan, may beets tayo dyan. Tapos mga eggplants. Mayroon tayong 6 na eggplants dito. Isang kalabasa. Yan, sweet mama kabocha. Itong female flower, hindi pa siya nagbubukas. Yung problema pala natin dito, may pumupuntang squirrel. Yung 2 female flowers nga nun sa harap kinain nila yung yung prutas, yung kalabasa. So, ewan ko kung anong gagawin natin dyan sa mga squirrel. Kung may mga tips naman kayo para sa mga squirrel, paki-type naman sa comment. Yan. Ito yung mga okra natin. Meron na siyang mga okra dyan, maliliit na okra. Dito din, may mga okra din dyan. 6 originally yung tinanim natin dito. Kaso parang 4 lang yung magtutuloy. Kasi ito, ewan ko kung magtutuloy yan. Tapos may isa dun na, wala na, namatay na yan. Tapos meron pala tayong dito, 2 watermelon. Pero, pinutol sila ng roly-poly. Yan, 2 dun. Yun, naputol na din yun. Hindi rin yan magtutuloy. Grabe. Grabe pala yung roly-poly pag mga wood, pang mga wood chips yung mulch mo. Ang dami nila. Grabe. Anyway. Itong mga hindi nila kayang nguyain na to kasi matigas na yung trunk nito. Mga eggplants. Tapos dito sa dulo, meron tayong 2 2x4 na raised beds. Ito yung huling garlic patch natin. Lagi natin ini-sprayan to kasi yung daming daming black aphids. Hopefully, hindi nila mapatay to kasi nung isang araw, last week, nagpo-fall over na yung mga to. Akala ko, nagre-ready na sila para ma-harvest pero wala pang masyadong malaking bulb. Nakita ko ang daming aphids. Yun ang in-sprayan ko. Medyo tumatayo na ulit sila. Ewan ko kung yung aphids na yung dahilan dyan. Dami. Kailangan ko mag-spray ulit. Grabe. Dami! Wow. Yan. 2 raised bed ng garlic. Tapos meron tayong 2 rows dito na choga beets. Yan, isa doon. 16 lahat to. Ito, laki na Siguro pa to mga 1 week. 1 to 2 weeks i-harvest na natin to. Tapos ilagay natin yung mga okra dito. Meron tayong 6 na okra doon na ready nang i-transplant. Ito yung pangatlong fruit trees natin dito sa ating garden. Orange naman to. Ito yung mga matatamis na orange. 3rd year. 3 taon na ito dito ito na. Nagsisimula na siyang magbulaklak. Hopefully magtutuloy yung mga bunga niyan. Meron tayong mga mga 20 na bulaklak na lumabas. Nice. Tapos yung ating huling tomatoes dito sa area, 3 to. Lahat din to may mga maliliit na tomatoes. Yan. Raspberry Liana tomato, yung variety nito. Tapos kung mapapansin nyo, may mga tipos kasi siya, Florida weave yung ating pag trellis dito. Florida weave. Huli yung ating persimmon. Dami.
Kung magtutuloy lahat to ang dami nito. Yan siya, nagsisimula nang magbukas yung bulaklak niya. Pag nagbuo na yung mga to, ititin natin to kasi sobrang dami. Baka mabali lang yung mga sanga-sanga ba. Kasi lahat ng sanga niya may may mga persimmon buds ba yung tawag dito? Persimmon buds or flowers. Ganda. So yan nga, nakita natin lahat yung mga tumutubo sa ating garden. Ang dami mga gulay. Tapos gawin naman natin ngayon is i-harvest natin yung mga kale. Tapos mamaya pag tumigil na yung ulan, i-manual pollinate natin yung ating mga kalabasa. So yeah, tara harvest lang tayo ng mga kale. Ang dami na namang kale na kailangan kunin. Next next na sa fall, yung ilalagay natin dito is 3 variety na kale. Bumili na ako ng mga seeds sa sa Baker Creek. So una, yung dinosaur kale, tapos curly kale, tapos yung isa is yung purple na scarlet ata yun. Scarlet kale yung variety nun. So tatlong variety yung ilalagay natin dito. Itong kale na to is Russian kale ata to. Curly kale pala, curly kale. Nabili lang natin to sa sa Lowe's. 6-pack. Saktong-sakto kasi nagluluto tayo ng sinigang. Ihalo natin to sa ating sigang. So, tara. Naka-harvest na tayo. Tapos tara na sa loob kasi lamig na, umaambon na. Dito na tayo sa loob. Tapos na tayo sa ating garden tour. Ito yung mga harvest natin. Kale. Tapos yung mga cilantro. So ito na nga yung sinigang natin. Saktong-sakto. Ihalo natin yung mga kale dyan. So yan, nahugasan natin yung mga kale nating na harvest. Tapos ihalo lang natin sa ating sinigang. Ayan, preskong-presko yan, no? Sarap yan, preskong gulay. Yum. So yun na nga, tapos na tayo sa ating garden tour. Nag-harvest tayo ng kale, nilagay natin sa ating sinigang, tapos mga cilantro din. So nakita niyo naman ang dami ng mga ang laki ng progress na sa ating garden. Ang dami ng mga yung mga vegetables natin, magaganda yung kanilang mga growth, mabibilis yung kanilang mga growth. Tapos yung mga bulaklak, ang gaganda ng mga bulaklak natin. So ayan. So sunod ulit na garden tour tayo, maybe next week, another in 1 week or maybe 2 weeks. Let's see how it goes. Tapos update ko kayo kung ano mga nangyayari sa ating garden. So ayan. Maraming salamat po sa mga nanonood. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong garden tour. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa aming channel. Sa mga nanonood, mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you always. You take care. And I'll see you again in our next video. So, thank you. Bye!